Oh, aray. Madel, hindi ka pa namalengke? Wala na tayong panghapunan na. Naku, Nay, pagod na po ako sa pagmamasahe. Baka naman po pwedeng mangutang na muna kayo sa tindahan ng pangkain natin ngayong araw na to. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Ang yabang mo kasi. Akala mo, kayang-kaya mo. Hindi mo ba nakikita? Kahit magmasahe ka pa, maghapon, magdamag, hindi mo maibibigay kay Des yung magandang buhay na kayang ibigay ng tunay niyang nanay. Nay, bakit niyo ba palaging pinipilit sa akin yan? Ano ba ang gusto niyong gawin ko? Ibigay ko sa kanila si Des ng ganun-ganun na lang? Bakit hindi? Eh sila naman ang tunay na magulang eh. Ibalik na lang natin si Des. Pagkatapos, hinga natin siya ng pera, parang bayad niya na rin sa mga taon na inalagaan natin siya, di ba? Nay, narinig niyo ba ang sinasabi ninyo? Ha? Bakit? Ano namang masama sa iniisip ko? O buti nga, nag-iisip ako, gumagawa ako ng paraan para sa kinabukasan natin. Para na rin kay Des. Bakit, Madel? Alam mo, lalabas at lalabas din ang katotohanan. Malalaman at malalaman din nila. At pag nabuking ka nila, wala kang makukuha. Baka ipakulong ka pa. Oh, pero kung tayo mismo ang magsasabi sa kanila, ibang usapan yan. Sabihin na lang natin na ngayon lang natin lalaman yan. O di lalabas pang bayani tayo, di ba? Tapos, sigurado ako, malaking perang ibibigay nila sa atin, reward. Nay, hindi. Hindi ko gagawin yan. Hindi ko ibibigay sa kanya si Des. Ilan niyo nga ako. Bakit ba ang tigas ng ulo mo, ha? Mabuti nga ako na itong nag-iisip ng paraan para makalusot ka dyan sa kasalanan mo, tapos ayaw mo pa. Hoy, bahala ka. Madel, pag ikaw nabuko, mawawala sa'yo ang lahat, pati si Des. Walang matitira sa'yo. Gusto mo ba yon? Mag-isip ka nga!